na nagpalayo sa kanya sa Diyos. Pero hindi yan ang nais kong bigyan ng pansin, kundi ang nais kong bigyan ng pansin sa ating pag-uusapan, the fear of the Lord, ay ang the fear of the Lord, kung ating titignan ito, ay isa itong malalim na bagay. Hindi lamang ito, ikaw ay natatakot sa Panginoon, kundi ang pagkatakot dito, kung titignan natin ang meaning, nag-search ako ng ilang meaning, sabi niya, the fear of the Lord is the biblical concept, reference, deep reverence on a respect for God's holiness, power and authority, then sabi niya there, ang isang pagkatakot pala sa Panginoon is the deep reverence, respect. Yung talagang mga sister, ang pagkatakot sa Panginoon, hindi ang pagnagulo basta pagkatakot, hindi ang pinapakita na pagkatakot sa Panginoon ay mayroon ng malalim na pagkaunaya o pagkatakot o respeto sa ating Diyos o pagkakilala. At ang pagkatakot na yan sa atin ay nagdadala sa tao ang pagkatakot, kagaya ng ating teksto na binasa, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam niyo, na-quote ang attention ko habang binabasa ko ito. Ang wisdom, kung kailangan natin ng wisdom, ang una dyan, the fear of the Lord. Dahil ang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala sa isang mananampalataya na makilala niya ang lubusan ng Panginoon sa kanyang buhay. At isang bagay na meaning na ating pakinggan is the foundation of wisdom. Driving, believers to love, serve, and obey God while hating evil and avoiding sin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala sa isang tao para layuan niya, i-avoid niya, tanggihan niya ang mga pagkakasala. Ang magdadala ito sa kanya. At may apat na bagay ako na nakita din, ang the fear of the Lord, sabi ito, deep respect. Isa sa bagay is the deep respect. Isang malalim na pagrespeto, isang malalim na respeto. Sabi nito, reconciling. Pasensyahan nyo na kung gumagamit ako ng mga, hindi man ganun ang pagbigkas ko ng English, pero sinisikap ko na, pag may bagay ako na magsikap din na mabigyan ng mga meaning. Kasi minsan, kapag binasa lang natin, pero tignan natin ang pinaka-meaning ay mas lalo natin maintindihan. Deep respect. Magdadala ang pagtakot sa Panginoon, magdadala sa iyo sa paggalang sa Panginoon. Ang isa pa, number 2, obedience to Him. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala din sa iyo sa pagsunod sa ating Panginoon. True fear of the Lord is shown by following His command. Ang pagkatakot pala sa Panginoon ay magdadala sa isang tao, fear of the Lord is shown by following His command. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala din sa isang tao sa pagsunod kung ano ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Isa pa, number 3, turning away from sin. Isa pa sa meaning ng pagkatakot sa Panginoon, ang tao ay lumalayo sa kasalanan. At sa number 4, sa last namin nakita, trust and surrender. Ito pala ang isang meaning pa ng pagkatakot sa Panginoon, ang pagtitiwala mo sa Kanya at ang pagsusuko. Dahil sa pagtitiwala mo sa Kanya, mayroon pang pagsusuko na iyong buhay. Sabi niya, does not means
being afraid, like fear of punishment, ay, ang kanila yun, ang sabi ko nila, it included trusting God and submitting to His will. At alam nyo, nung makita ko ito ay lalo akong natuwa. At ang mga bagay nito na kapag naunawaan natin gaano kahalaga ang pagkatakot sa Panginoon, na ang pagtakot nito ay magdadala sa isang tao kung paano niya paglilingkuran ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam mo, sa bayang Israel, ito din ang inutos ng Panginoon. Nung sila ay papasok na sa lupain, kung ating magbasahin ng Deuteronomy 6, 1-2 na lang, kung ating titignan ang mga talatang ito, by sisters, ating makikita, Deuteronomy 6:1, ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na inutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupain ninyong paruroonan upang ariin. Ito ay sulat, itinutos ng Panginoon, sulat para sa bayang Israel. Pasilin nga ito, na ikaw ay matakot sa Panginoon. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking inutos sa iyo at sa iyong mga anak, sa iyong anak at sa anak ng iyong mga anak sa lahat ng araw ng iyong buhay ay upang ang iyong mga araw ay lumawi. Ang isang bagay na hindi sinabigyan ay gawin mo ang lahat. Pero ang una dyan, inutos ng Panginoon, matakot ka sa Panginoon. Dahil kapag ang isang tao ay meron siyang pagkatakot sa Panginoon, hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos, ang palatuntunin ng Diyos. Bakit? Dahil ang pagkatakot na ito ay magdala sa kanya na isang bagay na pagkilala at ang pagkatakot na ito ay magkakaroon siya ng karunungan, wisdom and understanding na kung ano ang dapat niyang gawin. At ang isang bagay na bagay dito na pinapakita ng Panginoon, kung gusto natin masunod ang kalooban ng Panginoon, idalangin natin na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Nang pagkatakot nito ay magdadala sa iyo sa isang bagay, isang kalalagayan na higit mo pa na paglilingkod ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil kapag ang ating paglilingkod ay basta na lamang tayo maglilingkod at walang pagkatakot sa Panginoon, walang pagkakilala kung sino siya at ano siya, ano doon sa isang meaning? To respect God's holiness. Kung alam natin kung sino ang Diyos, kung kilala natin ang Diyos natin pinaglilingkuran, pwede kang gumawa at iyong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Diyos. At kahit man sa verse 10, Deuteronomy 10:12, bigyan ko lang ang mga bagay na ito. At mamaya may titignan tayo ng mga karakter sa Biblia. Deuteronomy 10:12, sabi dito, at ngayon Israel, ito ay sulat din niya sa Israel. At ngayon Israel, ano ang hiningi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Ano sabi ng... At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Anong hinihingi sa kanila ng Panginoon Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Ito yung hiningi ng Panginoon sa bayan. Alam niyo ba kung bakit ito hiningi ng Diyos sa bayan? Dahil sa kasaysayan ng Israel nung nilabas sila sa Egypt, ang bayang ito ay naglingkod sa Panginoon, pero sometimes si Moises pag umakyat sa bundok, nadadatnan nila ang mga tao ay gumagawa, sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan na ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon, anong hiningin ko sa inyo? Kundi matakot kayo sa Panginoon. Panginoon yung Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Hindi natin lubos mapaglilingkuran ng buong puso, kalakasan ang Diyos sa ating mga buhay kung ang banal na pagkatakot na ito ay wala sa ating mga puso.
Dahil ang gusto ng Panginoon, ang pagkatakot na ito ay magdadala sa isang tao sa isang malalim na pagkakilala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang pagkatakot na ito ay magdadala sa tao sa higit na pagkakilala, sa pagsunod, sa paglayo sa kasalanan. Dahil ang bayang Israel, bagamat sila nilabas, pero dumarating ang panahon na sila pa rin ay dumarating sa pagkakasala, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil hanggat ang tao ay walang higit na pagkatakot sa Panginoon, ang kanyang buhay ay ganoon na lamang. Ulit-ulit ang routine, nagkakasala, gumagawa, nanghihina, malalakas. Pero ang isang bagay na pagkatakot sa Panginoon, kung ating maunawaan ito, ay itong bagay na pagtitiwala mo sa Panginoon. Isang bagay na ito na pwede mong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Panginoon. Alam niyo ba sa buhay ni Abraham? Sa buhay ni Abraham, kung ating bibigyan ang buhay ni Abraham, nung hiningi sa kanya si Isaac sa Genesis 22, ang Genesis 22, nung hiningi sa kanya si Isaac, hindi mahirap kay Abraham na sumunod sa Panginoon. Ano sasabihin diyan? At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kaniyang sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kaniyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain na Moriah, at ihain mo siya roon, handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Pansinin niyo, nung hiningi, ang sinabi pa ng Panginoon sa kanya, malinaw. Hindi lamang basta anak, kundi yung bugtong na anak, yung pinakamamahal mo. Hinihingi ng Diyos sa kanya. Pumaroon ka sa bundok na sasabihin ko sa iyo, at ihandog mo ang iyong anak na handog na susunugin. Alam nyo, si Abraham ay walang pagsala. Kundi sabi sa susunod na talata, si Abraham ay gumising na maaga. Mahal na mahal niya si Isaac. Mahal na mahal niya si Isaac. Pwede niya sabihin, Panginoon, matagal ko itong hinantay. Dumating ang panahon na wala na kaming pag-asa, baog si Sarah, lipas na sa gulang. Pwede mo niya sabihin. Tapos, wala na ang pag-asa, ngunit nagpakita ka, magkakaroon ako ng anak, tapos ngayon, hihingiin mo. Mahalaga ito sa amin. Pero hindi ganon ang karakter ni Abraham. Bumangon siya na maaga. Ang pagbangon na maaga ay nagpapakita na handa mong sundin kahit man ang bagay na mahirap. At bumangon siya at pumaroon sila sa bundok na sinabi ng Panginoon. At alam niyo ang dahilan kung bakit niya ito nagawa. Nung si Isaac ay kanya nang hinihain, nilagay sa dambana. Pansinin niyo ang verse 12. At sa kaniya sinabi, tinawag siya ng anghel ng Panginoon. At sa kaniya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. O gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Napansin ba kayo? At nung makita ko to, hindi sinabi ng Diyos, talastas ko ngayon, naniniwala ka talaga sa akin. Pero alam natin si Abraham, ang kanyang pananampalataya ay humubog at dumating siya sa pagtitiwala sa Panginoon. Pero pansinin niyo, at sa kaniyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Kung makikita natin, bakit hindi kayang itanggi ni Abraham si Isaac dahil sa pagkatakot niya sa Diyos. Alam niyo yung pagkatakot na ito, yung relationship niya sa Panginoon, yung karanasan niya sa Panginoon. Ang bagay na kanyang naranasan sa Diyos, ang pagkakilala niya sa Diyos. Alam niyo kung saan takot si Abraham? Ang takot siya na suwayin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay.
Takot siya na hindi niya masunod ang kautusan, ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ang isang bagay na dumating kay Abraham, kung ang anak na ito ay binigay mo, kaya ko rin ito ibigay. Alam nyo, na habang binubulay-bulay ko ito, kapag tayo pala ay lumalim na sa pagkatakot sa Panginoon, sa pagkakilala sa Panginoon, kahit man ang mga bagay na mahalaga sa atin, ay kaya natin bitawan para lamang sundin ang kanyang kalooban. Kapag ang mga bagay na hinihingi ng Panginoon sa ating mga buhay ay hindi natin kayang bitawan, ibig sabihin, hindi pa natin lubos nakikilala ang Panginoon sa ating buhay. Dahil si Abraham, kahit gaano niya kamahal si Isaac, pero kung ito ang utos ng Panginoon sa kanya, wala siyang magagawa kundi sundin kung anong bagay niya. Ang dahilan, dahil sa pagkatakot niya sa Diyos. Ang pagkatakot na ito, takot si Abraham na suwayin ang kalooban ng Diyos. Nawa, likhaan tayo ng ganito, brother, sister. Nawa, magkaroon tayo ng desire na ang takot na magdala sa atin ay ang gawin at ang hindi bagay na hindi magawa ang kalooban ng Diyos. Dahil mas mahalaga kay Abraham, yes, mahalaga sa kanya sa Isaac, pero ang mas mahalaga sa kanya ay sundin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang buhay. At ang pagkatakot nito ay magdadala sa tao na sundin ang isang bagay, ang obedience, yung trusting, yung trust, yung pagtitiwala niya sa Diyos. Anong sabi niya sa sulat sa Hebrews, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kahit man si Isaac ay maging abo, kaya siyang ibangon ng Diyos. Dahil ganun ang pagkakilala niya sa Diyos. Ganun lumalim ang kanyang karanasan, ang kanyang pagkakilala, ang pagtitiwala niya sa Diyos. Kamusta, brother, sister, ang pagtitiwala natin sa Diyos? Kamusta ang ating mga pagtitiwala sa Kanya? Sa panahon ba na ang Diyos ay may mga bagay na nais gawin sa atin, tayo ba'y handa magtiwala pa rin sa Kanya? Iwan ko si Abraham. Pumunta tayo sa ilang talata sa Book of Proverbs. Proverbs 19. Dito sa 23. Sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan at ang nagtatakkilig noon ay tatahan, may kasiyahan, hindi siya dalalawin ng kasamaan. Ano sabi diyan sa ibang salin? The fear of the Lord lead to life. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala sa iyo sa isang buhay. At sabi diyan, then contentment his rest and will not be touching by trouble. Kapag ang tao pala ay dumating doon sa pagkatakot niya sa Panginoon, ay magdadala ito sa kanyang buhay, dadala sa kanya sa contentment, at magkakaroon siya ng kapahingahan. At hindi siya makikilos kahit man ang mga troubles ay nariyan. Bakit? Anong dahilan? Dahil ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Dahil yung pagkakilala niya sa Panginoon. At sa isang salin pa, fearing the Lord leads to life, and one who those who will live satisfied, he will not be affected by calamity. Napakaganda, brother, sister. Fearing the Lord leads to life. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala sa kanya sa buhay. The one who those who will live satisfied, ay mayroon siyang kapayapaan, kakontentuhan. Bakit mayroon siya kakontentuhan? Dahil alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. One who those who will live satisfied, he will not be affected by calamity. Kahit man may mga calamity, hindi siya affected dahil ang kanyang trust ay nasa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay kaya siyang ingatan,
kaya siyang i-provide ng mga bagay kahit man sa sitwasyon ng mga calamity. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At buntahin pa natin ang Book of Psalms. Magbabasa lang ako ng ilang mga talata habang may kunting oras pa ako. Book of Psalms, pansinin din natin ang Book of Psalms. Book of Psalms 34 is the familiar verse. Book of Psalms 34, simulan natin sa 6. Sabi diyan, itong abang tao'y dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng tatakot sa kaniya at ipinagsasanggala sila. Ano yan? Ang anghel ng Panginoon. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng tatakot sa kaniya at ipinagsasanggala sila. Kung ikaw ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, kung ikaw ay may pagtitiwala sa Panginoon, ang Panginoon ay siya din naman magkayang magproteksyon sa iyo sa anumang sitwasyon ng iyong buhay. Ang nangatatakot sa kaniya ay ipinagsasanggala din naman. O inyong tikman, sabi ni David, o iyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa kaniya. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa kanya. Mapalad ang tao na ang kanyang buhay ay ang pag-asa, ang tiwala ay nasa Panginoon. O inyong tikman, sabi ni David. Sinasabi ni David, kung akin natikman, gaano kabuti ang Diyos sa akin. Kung paano ako tinugon ng Diyos sa panahon ng kaaway nariyan, hinahabol ako, pero nakita ko, iniligtas ako ng Panginoon. Sabi ni David, in-encourage niya naman sa atin, tikman nyo rin. Maranasan nyo rin. Tikman nyo kung paano kabuti ang Diyos na kaya kanyang sa kaniya ng mga nangangalong. At sabi sa 9, O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na natatakot sa kaniya. Pansin nyo, brother, sister? Bakit walang kakulangan? Bakit mayroon satisfied na nararanasan ng isang mananampalataya sa Diyos dahil alam niya na ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan ay kaya i-provide anuman ang kanyang pangangailangan. Anong dahilan? Anong sikreto? Ang pagkatakot sa Panginoon. Ang pagkakilala mo sa Panginoon. O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kaniya na nangatatakot sa kaniya. Kung mayroon tayong kakompletuhan, brother, sister, kung mayroon tayong pangangailangan ng ating mga tiwala sa panahong ito, hindi sa ating negosyo, hindi sa ating trabaho, hindi sa anumang mga bagay, magtiwala tayo sa Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Kung iyong makikilala kung gaano kahalaga ang pagkatakot sa Panginoon at ano ang magdadala ito sa iyo, kung bakit doon sa text na ating binasa, sa ating teksto, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito ay nagkakaroon ng pagkaunawa, pagkaalam ang isang tao kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sabi sa 9, sa 10, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Gusto natin matuto paano matakot sa Panginoon? Salita ng Panginoon, dumalangin tayo, Lord, kailangan ko ito sa aking buhay. Likhaan mo ako ng pagkatakot. Likhaan mo ako ng banal na pagkatakot. Nang pagkatakot na ito ay magdadala sa akin sa isang buhay na mayroong pagsunod sa iyo. Isang buhay na mayroong pagtitiwala sa iyo. Isang buhay na lumalayo sa kasalanan. Like Job. Alam niyo si Job? Sabi ng Panginoon sa kanya, pagpakilala niya ng Panginoon sa kanya, nakikita mo ba si Job? Walang katulad niya na matuwid sa ibabaw ng lupa.
Siya'y natatakot sa Diyos. Siya'y natatakot sa Panginoon at siya'y lumalayo sa kasalanan. Ang isa palang pagkatakot sa Diyos, sa Panginoon ay magdadala din sa tao sa paglayo sa kasalanan. Ano yon? Dahil ayaw niya na ma-offend ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung bakit niya sinisikap, yan ang dahilan kung bakit kahit man tayo bilang mananampalataya, mayroon tayong kahinaan. Kapag nakakagawa tayo ng pagkukulang sa Panginoon, hindi natin nahayaan na lulubog matatapos ang araw na hindi natin hinihingi ng tawad. Bakit? Dahil minsan, dahil sa ating kahinaan, sa ating mga pagkukulang, ay nakakagawa pa rin tayo ng kamalian. Nakakagawa pa rin tayo ng pagkukulang sa Panginoon. Pero anong desire natin? Lord, ayaw ko na nito. Lord, ayaw ko na nito, ayaw ko nito. Bakit? Mayroong dun sa puso mo na tila nagsasabi, ayoko ng ganitong buhay. Ayoko na sa ganitong kahinaan. Dahil mayroong buhay dun sa loob na nagsasabi, ayaw ko niyan. Ayaw ko ng ganyang buhay. Gusto ko yung buhay na ganito. Nakagaya ni Job, lumalayo. Alam niyo, si Joseph din naranasan yan. Si Joseph, sa panahon ng asawa ni Paraon, gusto siya tuksuhin. Anong ginawa niya? Tumakas. Pinagbintangan, pero dahil siya'y matuwid at natatakot sa Panginoon, ang Diyos ay kasama niya. Ang Diyos ay kasama niya sa lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay. At nakita ko sa buhay ni Job, mas takot siya na hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa kanya ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Panginoon. Pero sabi niya, haling na asawa. Magpapasalamat lang ba tayo sa mabuting bagay? At sa hindi mabubuting bagay, hindi tayo magpapasalamat. Sa mabuti man o hindi mabuti, ang Diyos pa rin ay purihin. Isang bagay na kapag kilala mo ang Panginoon sa iyong buhay, anuman sitwasyon na iyong pagdadaanan, kalalagayan, alam mo, God is my control in all. Siya'y may control ng lahat ng bagay. Kaya si Job, hindi niya sinumpa ang Panginoon, sinumpa niya ang kapanganakan niya. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Hindi niya tinalikuran ang Diyos sa kabila ng kanyang naranasan. Mawala ang kanyang anak. Andiyan na naman yung balita na lahat ng bagay, ang kanyang katawan halos napununan ng bukol. Pero dahil siya ay natatakot sa Panginoon, hindi niya kayang sumpain ang Diyos. Ang sabi niya, siya yung aking creator. He is my redeemer. Kahit man ako mamatay, isang araw, makikita ko pa rin siya. Bakit mayroon siyang ganung pagkakilala? Dahil sa buhay na mayroong pagkatakot sa Diyos. Brother, sister, meron na lamang akong 5 minutes. Alam niyo ba, sa ating kinabubuhayan, mahirap mabuhay ng isang banal na pamumuhay. Dahil sa mga bagay ng kasalanan, pero walang ibang dahilan kung bakit tayo makatakas, hindi magawa na yon, kundi ang pagkatakot sa Panginoon. Sa panahon ni Noah ay naroon ang kasalanan. Sabi ng Panginoon, nagsisi ako, nalikhain ko ang tao. Dahil ang haka at pag-iisip ng mga tao ay masasama na lamang. Pero gaano mang kasama ng panahon ni Noah, mayroon pa rin isa na matuwid sa harapan ng Panginoon. At ang isang ito ay mayroon takot sa Panginoon. Pansinin niyo siguro dito ang magtatapos. Pansinin niyo ang Hebrews 11:7. Sabi niyan, sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa bagay na hindi pa nakikitang, dala ng banal na takot ay naghanda ng daong sa ikaliligtas ng kaniyang sambahayan. Pansin niyo ba? Sa ibang salin ay na-move. Nakilos siya. Sabi diyan, sa pananampalataya ni Noe, nang paunawaan ng Diyos. Nung maunawaan niya ang Diyos, kung anong gagawin ng Diyos, tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na pagkatakot, takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sambahayan. Dahil sa banal na pagkatakot ni Noe,
Ito yung nagdala sa kanya para maghanda para doon sa kanyang kaligtasan na arka. Brother, sister, kung wala ang banal na pagkatakot, hindi mo lubusan maihanda ang iyong sarili sa nalalapit na pagparito ng Panginoon. Ang banal na pagkatakot na ito ay kikilos sa puso ng isang mananampalataya para ihanda ang kanyang sarili sa pagsulubong sa Panginoon. Ang banal na pagkatakot na yon, na pagkakilala ng paunawaan ni si Noe, na ang mundo noon ay darating sa paghatol, bagamat di pa nangyayari. Pero sinampalataya na ni Noah. At kinilos siya, gumawa siya kung anong bagay na kanyang naunawaan. Kaya brother, sister, maraming mga bagay tayo maunawaan ng karunungan, kaalaman, dala ng pagkatakot sa Panginoon. Nawa, ang mga bagay na ito, simple man sa inyo, pero nais ko ito i-share sa inyo. Dahil nung makita ko ito, ay naging kagalakan ito sa aking puso. At sabi ko, Lord, bayaan ang banal na pagkatakot na ito ay likhain mo sa aking puso. Ang banal na pagkatakot na ito ay magdala sa akin sa higit pa na pagkakilala sa iyo. Dahil, pansinin niyo yung text natin sa ating pagtatapos. Ang Book of Proverbs. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Gusto natin makilala pa ang Diyos sa ating mga buhay. Gusto pa natin maunawaan ang mga bagay na gustong ipahayag ng Panginoon. Ang banal na pagkatakot ay isang unang bagay para maunawaan natin ang mga plano. Dahil kung tayo natatakot sa Panginoon, tayo ay sumusunod sa Kanya, nagsisikap sa biyaya ng Panginoon na sundin sa Kanya, sundin ang Kanyang kalooban, igalang, i-respect ang Panginoon. Kagaya ng ating tinignan kanina, ang mga meaning, deep respect, obedience to Him, turning away from sin, trust, and surrender. Ito ang magdadala kapag ang tao ay nagkaroon ng pagkatakot sa Panginoon, yung banal na pagkatakot. Hindi ang pagkatakot, baka ako hatulan. Gagawin ko to, baka hatulan ako ng Panginoon, baka isang araw hatulan ako. Kundi, ang banal na pagkatakot na ito ay magkakaroon ng isang malalim na ugnayan ang isang tao at ang Diyos. At ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, pinatakutan, kagaya ni Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Diyos, Abraham, huwag mong buhatan ang bata dahil nalalaman ko ngayon na ikaw nga ay natatakot sa Panginoon, na hindi mo kaya, hindi mo pinagkait kahit ang iyong bugtong na anak. Ang isang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala sa isang tao, kahit man ang mahalaga sa kanya. Mahalaga man sa iyo ang isang bagay, pero kung alam mo, hindi yan ang kalooban ng Panginoon, hindi mahirap bitawan. Pero kapag walang banal na pagkatakot sa ating mga puso, pagkakilala sa Kanya, ang mga bagay na ating ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon, kuminsan, nagkakaroon tayong struggle. Pero gusto ba natin mapanagumpayan ang bagay na yan? Dalangin natin, Lord, likhaan mo ako ng banal na pagkatakot na ito upang ang aking buhay ay higit na makilala kita at maranasan kita. At sa panahon na yan, yan ang natutunan ni Abraham. Bakit meron siya? Ang banal na pagkatakot na naroon kay Abraham. Takot siya. Yes, may takot siya. Ayaw niya mawala si Isaac. May takot siya na mahal niya si Isaac. Pero mas mahal niya ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa banal na pagkatakot na ito, mas takot siya na hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Sa huling mga araw na ito, brother, sister, yan ba ang ating mga puso? Ang puso ba natin ay takot na hindi sundin ang kalooban ng Diyos? O tayo nandun pa rin sa isang bagay na nabubuhay tayo na tila wala tayong nalalaman? Pero kapag alam natin ang salita ng Panginoon, alam natin ang panahon na ating kinabubuhay ay napakalapit na. Ang mga bagay na nangyayari ay nariyan na. Ano ang naglilikha ng takot sa atin? Takot ba na bakit tayo ay mandatnan ng kahirapan? Takot ba na tayo parusahan? O baka, Panginoon, malapit na ang araw, natatakot ako, baka ako maiwan. Nawa, hindi yan ang magdala ng takot sa inyo. Kundi sa panahon na nakikita natin ang mga sitwasyon, ang mga kaganapan, ang mga hula, ang mga prophecy ng Biblia, ay magdala sa atin ng kauhawan. Lord, bigyan mo ako ng banal na pagkatakot para lubusan ko, may handa ang aking buhay sa iyong harapan.
God bless you, Brother Sister. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka at sambahin ka sa oras nito. Lord, sa kasimplihan man ng iyong salita, ay dalangin ko, Lord,